Kapag bumisita sa Bohol, matik na kasama sa itinerary ang Chocolate Hills, Tarsier Sanctuary, Man-Made Forest, Lobok River, at Panglao Beach. Para sa mga biyeheros na nakapuna na riyan, huwag mag-alala, pwede pang bumalik. Dahil mas marami pang pwedeng subukan sa Bohol. We came with no expectations and we are surprised. Ang mga pagkain hindi akalaing pwedeng kainin, matitikman natin. Kilig na siya. Okay to, ngayon ko lang nasubukan to. Sabi ko sa'yo. Nagulat ako Sabi ko sa'yo. I have to say, sobra akong nagulat. Lami. Isla na lulubog lilitaw. Angat na angat sa dami ng pwedeng gawin at subukan. Gusto ko lang kasi yung open sea, tahimik, may pool, may slide, at may pagkain. Bagong underwater celebrities, mamimit and greet natin. Kaya sigurado more ang saya. Ang pito ko, pito-pito-pito ni piti-piti-piti-piti-piti-piti. Kaya ano pang hinihintay nyo? Tara na't bumalik sa Bohol. Kapag sinabing animal encounter sa Bohol, tarsier at dolphin ang maiisip natin. Pero Bieros, alam niyo bang may whale shark encounter na rin sa Bohol? Hindi po. Gulat kayo, no? Really? Somewhere in islands. Yep, wala kayo sa Sorsogon. Dito yan sa bayan ng Lila sa Bohol. Mga biyero, mukhang dumadami na talaga mga butanding tourist destinations dito sa Pilipinas. The first time when we featured butandings, matagal na. Pero sa Sorsogon yun, Oslob, Cebu, I think meron din yata sa Leyte, and a few other places. But nandito tayo ngayon sa Lila, Bohol. And from the looks of it, mukhang madaming mga turista. Specifically, I think mga Korean friends natin. Every single time we feature these gentle giants, kapag nakikita natin sila, it's always, you know, a pleasant experience dahil nga lalaki nila eh. Kasi laki ng mga bus, pero hindi naman sila nangangagat. So, shall we try the Lila Bohol Butanding experience? Okay. Tuwing tag-init, sinasabing pinakamarami ang butanding sa lugar. Nawawala raw sila tuwing panahon ng habagat o sa mga buwan ng August hanggang September. Makikita kaya natin sila ngayon? Paalala lang biyeros, kapag susubukan ng whale shark encounter, may rules na kailangan sundin. Una, at ang pinakamahalaga sa lahat, bawal hawakan ang whale sharks. Maglaan ng sapat na distansya mula sa kanila. Pangalawa, laging makinig sa mga tour guide o spotter. Sila kasi ang mas nakakaalam ng behavior ng mga butanding. At kapag swerte kayo, at nakita na sila, huwag magpanik. Malaki man ang mga ito, hindi naman sila nangangagat. Matapos ang ilang minutong paghihintay, pala rin kaya tayo? Oh, hello there, gentle giant! Easy for the tourists to spot and experience the butandings. Well, talk about the plus points. From the briefing area, babaka ka lang ng 2-3 minutes, tapos na nandito na agad yung mga butanding. Sa pag-aaral ng isang university, itong Bohol, lalo na itong Lila, ay pathway talaga ng migrating whale shark. Sa tinanong ko yung mga matatanda na mangingisda dito, noon pa man ay nanguhuli na sila ng whale shark dito. Kinakatay nila for livelihood. But then, because of the advent of a new law which prohibits them from hunting and killing it, wala na. So, si LGU, dinivert niya yung pamaraan para hindi mawala yung kabuhayan ng mga mangingisda at tauhan dito na magiging tourism site na lang at sila yung ini-employed. Ang mga dating nag-aabang ng butanding para huliin, nag-aabang pa rin ngayon pero para silubungin at pakainin. Sa panahon na yung mga whales ay andyan na sa viewing site natin at hindi pa open yung viewing area natin, pinapakain natin sila ng kunti para at least naman pagdating nila may pagkain silang binibigyan natin ng pakunti-kunting pagkain hanggang sa inaalis na natin yung pagkain. Yung mga guests nag-i-interact na kasi na-attract sila sa bubbles. It's just a totally different experience if you're weighing out things
Kung lang mas mabilis ang oras, and if you're okay na pinapakain niyo po na thing, then fine. But if you're the purist type, or if you are the type wherein gusto mo ng konting challenge, you have time to spare, then I guess yung paghanap sa butanting in the wild is for you. I guess the downside of this experience is pinailan sa ng alamang which pinapakain sa mga butanting. But I guess that works for the tourists, the operators. It's legal, then I guess it works. Lalo na if you're trying to be efficient with your itinerary dito sa Bohol. Kung may gentle giants sa Bohol, meron ding giant clams o taklobo. They actually have rich, significant contributions and history sa mga Boholano. Sila yung mga sinaunang ritual vessels ng prehistoric times, pre-Hispanic times. Pre-Hispanic. So, nung dumating sila dito, syempre, naging busy rin tourism, naubos sila lahat. Mahigpit na ipinagbabawal ang pagkuha at pagkain ng mga taklobo dahil kabilang na sila sa endangered species. Pero kasabay ng paglago ng turismo sa Bohol, ang pagkaubos ng mga taklobo. Of course, it's always nice to be back here. This side of Bohol, kung saan tayo pwedeng gawing activities. Itong enclosed area nila is where they put their taklobos. And mga ganyan lang sila kaliliit. Kaya lalaki pa yan. But yeah, it's perfect for I guess all ages. Dahil kahit yung mga bata na gusto mag-snorkeling, kitang-kita lang. Kung bawal kainin ng mga taklobo, ang mga isdang ito naman, hindi alam ng karamihan na nakakain pala. Sige nga, hulaan nyo nga po na yan. Ito ang janitor fish. Kilala silang tagalinis ng mga ilog at sapa. Pero dito sa Bohol, ang janitor fish, ginawang sahog sa isang dish. Susubukan niyo bang kumain ng halang-halang na janitor fish? Ito ang amazing discovery ng full-time Boholana vlogger na si Flora May. Nakakuha sila og janitor fish, lami ko na sunuban. Yan sa nila kukuha lang. Nakita kasi ako ng mga bata sa daanan. Sa daanan. May dala silang janitor fish marami. Okay. Tapos pinakain pala yun. Kasi hindi ko rin talaga alam. Nakinakain yung janitor fish. Sa kanyang vlog, ipinakita niya pa kung paano iniluto at kinain ng janitor fish. Aliw ang netizen sa matigas na pagsasalita ng Bisaya ni Flora May at ang pagkasa niya sa iba't ibang challenges. Anda, kaingon mo din hati na doon. Ay, kakita na, tas nag-viral nga papaya fries. Ngayon, ako naman ang itcha-challenge ni Flora May Viveros. Una muna, parang hindi pa ako nakasubok. Or hindi, actually, never ko pa naalaman na pwede palang kainin ng janitor Ay, fish. naku, sir, grabe. Masarap yan. Masarap yan. Oy, lami, masarap. Teka, pero paano nagsimula po ito? Dahil parang hindi naman yata normal na kinakain ng janitor fish May nakita kasi ako ng mga bata sa daanan. sa daanan. May dala silang janitor fish marami. Okay. Tapos sabi ko, kinakain pala yun. Kinaka- Kasi hindi ko rin talaga alam. Na kinakain yung janitor Oo. fish. Kaya sabi ko, puntahan ko nga. Pinuntahan ko nga. Gusto ko yan, mama. Pinuntahan ko, sir. Sabi ko, guha tayo. Okay. Guha talaga kami. Sabi niya, gataan natin yan. Guha tayo ng lubi. Mamuwak tayo ng lubi. Alam mo ba yung mamuwak? Mamahuli? Mamuwak. Hindi. Mamulot. lang. Mamulot. O kasi mga lubi, di ba? Mga niyog, malaglag lang Nyog, siya. lubi. Oh, lubi. Lubi Nyog. ang nyog. Okay. Namulot kami. Ay, ginataan nga. Ang sarap. Masarap. Oo. Akala ko hindi siya nakakain kasi di ba matigas nga siya. Pero Teka, matigas siya. Hawakan mo nga. anak ng tokwa. Mas matigas pa sa lamisa. Paano nating Ay, mabilis lang yan, sir. Mabilis lang yan. Oo. Gusto mo turuan kita? Challenge kita. Sige, ma'am. Turuan mo ako. Teka, health-wise, okay lang po bang kainin na ngayon? Hindi po ba dahil nga janitor fish siya medyo Ay, scavenger of ano yan, sir? Depende yan sa ilog. Depende sa O kung ilog. ilog na malinis din siya. Kasi Okay. ang kinakain lang dito, lumot daw. Sabi nila. Okay. Ayon sa Philippine Council for Aquatic and Marine Research and Development, kabilang ang janitor fish sa pamilya ng mga freshwater catfish na ligtas at pwedeng kainin. Ang challenge natin ngayon, Viveros, linisan ang janitor fish. Yes, lilinisin natin ang mga dakilang tagapaglinis. Kailangan natin itong tanggalin. Okay. Sige, ma'am. Ano gusto mong gamitin mo? Kutsilyo o sundang? Alam mo ba kung ano yung sundang? Parang sundang yata eh. Hindi yan sundang. Hindi ba ba sundang? Ito yung sundang. Ito Oo. yung sundang. Sundang. Yan yung sundang. Ano bang tawag sa inyo yan?
Itak. Itak. Sundang yan sa amin. Sundang. Oo. Pero ano gusto mo? Sundang. Gusto mo sundang na lang sa'yo para... Sundang. Oo, kasi yan yung talagang... Mas one click malakas. ba? One click. Pak. One click, Oo, pak. Ganon. Okay. Sa paglilinis ng janitor fish, kailangan tanggalin ang matitigas na parte nito tulad ng palikpik. Kailangan natin itong tanggalin. Kasi samok-samok lang to sa kawali natin eh. Samok-samok Oo, sa yung- kawali. Sandali lang, mama. So, Samok-samok. samok-samok. Oh, ibig sabihin yan, ano ba? Sagaba lang yan siya. Sagaba. Hindi naman yan Sagaba. nakakain eh. Ang dami kong natututunan. Oh. Wow, grabe. 5 minutes pa lang tayo nag-uusap. Grabe. Now it's my turn, Biheros. Eh, alayo natin yung kutsilyo. Baka madunggaban tayo niyan. Ang galing! Hanitik. Haniti. Hanite. Very good. Oh, Okay. kana sir, kana birha sir. Hatakin mo pa ganyan sir. Tapos, Atak. oo, tapos, tigbasan mo. Ay! Okay. Ay, takot tuloy ako Yan. sir. Akala ko ako Okay. na matigbasan mo eh. Yan. Okay, go! Ay, magaling ka pala sir humawak ng sundang eh. Kaya pala meron tayong brush. Kasi ito kasi nasa tikan to eh. Yes. Kailangan natin siyang i-brush. I-brush. Wow, mabusisi talaga, no? Grabe. Ewan ko na lang talaga kung hindi pa ito malinis, ha? Naalala mo yung utsura kanina? Di ba? Ba't parang medyo nga nag-ano na siya? Hindi Gumanda naman na. itim. Maganda na siya, no? Color gray na siya. Hmm. Ganda na siya. Maganda na. Ano kaya ang magiging lasa niyan? Hindi ko talaga alam. Pero feeling ko kapag ang gulong nilagay mo sa gata, masarap pa rin yung gulong. Tikman mo? Joke lang po. Favorite ko kasi ang gata. Hehe. O siya, it's cooking time. Maraming luya ang inilalagay para maalis ang lansa ng janitor fish. Habang naghihintay maluto ang janitor fish, pakipagchikahan muna tayo kay Flora May. Nag-vlog talaga ako noon. Okay. Pero nung pandemic, mas lalong nag-boom yung vlog ko. Nangahoy lang naman ako. Ewan ko sa kanila. Hindi ko alam kung anong nakita nila doon. Nangahoy lang naman ako. Nangahoy ka lang, tapos Oo. nun, syempre, nire-record mo lang sarili mo. Oo, tapos nangahoy. Pero nakagat kasi ng anay. Yung ano ko dito. Hindi naman doon sa... okay. Yung sa ano lang ba? Sa bugan ba? Alam mo Sa yung may bugan? hita. Yan. Singit? Yan. Oh, singit. Okay, singit. Makyat yung mga anay doon. Hanggang singit lang. Hanggang singit lang. Ah, Kasi makapal yung ano ko eh, sanggalat ko eh. Natatakot akong tanungin kung anong sanggalat. Ano yun, sir? Sanggalat. Ang ibig sabihin nun, sir, yung Panty. Bukod sa makukulit na challenge, nakilala rin si Flora May dahil sa mga pinakilala niyang kakaibang prutas sa Bohol. Peros, alam niyo ba kung anong prutas ito? Kasi ako hindi ko alam eh. Ito ngayon, parang medyo Oo. hindi pa ako nakakita ng ganyang prutas. Ito yung tinatawag namin na bunganon. Bunganan. Kainin mo Babalatan. lang siya, ganyan. Huwag mo lang kainin yung balat. Parang higupin mo lang yung mga buto. Higupin yung buto. Tapos, what can you say? Asim kilig? Asim kilig. Ang galing. Yun pala sasabihin ko, parang, kasi kung may mga ibang prutas na maasim, pero yung asim kilig na Diba? Sabi Oo. ko sa'yo eh. pwede mong pwede mong pisilin para lumabas, tapos yun, Higupin mo na. Asim kilig na siya. okay to, ngayon ko lang nasubukan to. First time. Thank you so much. Ito, Biheros, nakakita na ba kayo nito? Sa Bohol, ang peanut butter hindi pinapalaman, kundi pinipitas. Pamilyar ka sa peanut butter? Alam ko, paborito mo yon. Paano mo alam yun? Nanonood ako ng video mo. Ano ka ba? Ganun. Ito yung peanut butter fruit. Peanut butter fruit, Kailan pa nagkaroon ng peanut butter fruit? Ito, hilaw pa yan. Huwag mo kain. Matigas pa yan eh. I think matigas. Ito yung hinog. Huwag mo kainin yung matigas. Mabali yung ngipin mo. Baling. Ito, hinog. Pumili ka dyan kung saan ang gusto mo. Ito, Basta yung hinog, kulang ito, pula. lamog. Teka lang. Ganun talaga siya. ganun Kaya tinatawag siya na peanut butter. Di ba pag peanut butter, ganun yung consistency niya? Medyo mashed, medyo... Ganun. Okay. Fresh pa yan. Ganyan. Mas masarap siya pag ganyan. Oh my goodness. Di ba? Lami? Mani. Sabi ko sa'yo, mali nga siya. Masarap. Weird. Weird, no? Pero lami. Lami. Ang weird pero lami. Lami. Para sa mga hindi nakakaalam, well, maraming, malamang, hindi pa nakakatikman nito. Pero yung lasa niya talaga, mani. Yung consistency niya, mani. Yung aftertaste niya, mani. At walang-wala talaga sa itsura niya yung lasa niya. Correct. Ayan na, luto na ang halang-halang na janitor fish.
Papasa rin kaya sa aking panlasa? Sabi ko sa'yo. Nagulat ako Sabi ko I sa'yo. have to say, sobra akong nagulat. Lami. Nakakatakot yung itsura niya at first. Pero nung niluto mo na, with the proper ingredients, tama ka. Parang medyo hito yung kanyang texture. Bilib na ako talaga. Kahit ano pwedeng kainin. Matapos ang tikiman, sa ibang paraan naman natin gagamitin ang kutsara. Sa isla ng Batasan, ginagamit ang kutsara hindi para kumain, kundi para manguha ng shells na kanilang ibinibenta para kumita. Dahil sagaan ang seashell sa isla, naging pangunahing pangkabuhayan na rin ito ng mga kababaihan. Nakilala namin sina Stephanie, Ronalyn, Bebeth, at Maricel na matagal nang nangunguha ng seashells. Tuwing buwan ng Oktubre, marami raw silang nakukuhang aninikad o sea snails. Madali lang daw itong kapain, kaya kinakamay lang nila ito. Pero may ibang shells daw na kailangan may puwersa, kaya ang gamit nila, kutsara. Sa totoo lang, Geros, hindi ko talaga makita kung nasaan ba ang seashells. May nakikita ba silang hindi ko nakikita? Pero syempre, hindi ako umuwing walang ambag. Sa wakas, may isa na! Woohoo! Alam mo, nahirapan kami. Sorry. Nahirapan ako. Hindi ko sila mahanap-hanap. Yung mga nakikita nila, hindi ko nakikita. But anyway, ito yung mga nakita nila at nahuli nila. Ang galing, di ba? Bilib ako sa inyo, ate, dahil ewan ko kung paano nyo nakikita yan sa buhangin. Pero iba na rin siguro kapag bihasa, yung taon na nilang ginagawa. Dahil sa pagtaas ng tubig sa isla matapos ang 7.2 magnitude earthquake noong 2013, ang dating pamumulot lang ng seashells sa tabing dagat pag low tide, ngayon ay mas humirap na. Kailangan na kasi nilang lumubog sa tubig para makakuha ng shells. Seashells, wala na sa seashore. Sino ho nagturo sa inyo? Kami lang. Ganon? Kinakailangan. Matuto Nahirapan kahit po ba kayo? yung una, medyo nahirapan, mayroong Sakit yung ulo. Masakit yung ulo? Lalo na yung may alon-alon sa dagat. Ang nakukuhang aninikad, hindi na lang pang araw-araw na pagkain. Naging pangkabuhayan na rin. Kailan ho kayong ganito? Kung Kada araw? Pag marami, dalawa. Tapos nun, magkano nyo po nabibenta yan? kita kami na hanggang 600. Panghuli kami 6 a.m. to 4 p.m. Matagal. Buong araw. Ano? Mas matagal. Mas matagal. Katulad dati, 6 a.m. to 11 lang. Ngayon, Mas matagal, mas maraming huli. Huli sa... Sa floating cottage na ito, catch and cook. At seafood mukbang ang ibinibida sa mga turista. gusto nga niyong mag-arkila ng floating cottage, all you have to dish out or pay is probably kapag 10 packs kayo, 1,000 per head. At yung 1,000 per head na yun, kasama na yung transfers from Tubigon Port, papunta dito, sa floating cottage. Tapos nun, siguro, 4 na putahe. Sa 10 tao, meron ka ng alimasag, yung tambay, pusit, meron kang sea urchin or talaba. At, mind you, the whole day. Ang hirap sa pamumuha ng aninikad. May kapalit kayang sarap kapag natikman na to? Kala niyo maliit siya. Pero pag hatak niyo, lumalaban pa. Luto ka lang. Ayun! Finally! Ako lang to. Pero yung lasa niya is more of crab than squid. Hindi ko alam. Meron siyang certain taste na matamis. Yun yung madidescribe ko, matamis, pero may konting alat nga. Siyempre, dahil nga galing sa tubig, alat. Pero yun yung aftertaste na lalasahan ko. Bukod sa aninikad, may isa pang ipinagmamalaki ang bayan ng Tubigon. Ang lambay o blue swimming crab dahil sa natural na asul na kulay nito. Dahil sa ganang lugar dito, naging lambay capital ito ng Bohol. So, ako normally, kapag kumakain ako ng alimango, lalo na itong parte na to, hindi ko na alam kung anong parte yan. Pero normally, ang ginagawa ko, hindi ko muna pinuputol to. Ginagawa ko sorry na para sa mga sa dentistang nanonood, pero kinakagat ko muna. Uy, fresh na fresh. Yun
Yun yung kinakagot ko muna. Parang, ano, tigal siya. It's so fresh. It's so fresh! Papakita ko sa inyo kung gaano ka-fresh. Itong hawak ko'y buhay pa. Apparently, very abundant ang lambay dito. Kaya, ito yung isa sa mga major livelihood nila dito sa Batasan. So, alam mo, sure ka na fresh na fresh. At yun naman yun eh, kapag pupunta tayo sa isang lugar, kainin nyo kung ano yung very abundant. Kasi alam mong, 1, mas mura, 2, fresh na fresh. Kung busog na sa seafood mukbang, pwede nang i-enjoy ang floating cottage. Pwedeng magbabad sa mini pool, mag-slide, at sa kagaya ko namang gusto lang namnamin ang ganda ng lugar, pwedeng magmuni-muni muna. Dahil nandito tayo sa Bohol, magkakabuhol-buhol ang dila sa Boholano Tongue Twister Challenge. Ang kwarto ko sa 4-4. Ang kwarto ko sa kwarto-4. Ang kwarto ko sa kwarto-4. Ang kwarta ko sa kwarto 4, ang kwarta ko sa kwarto 4, ang kwarta ko sa kwarto 4. Ang kwarto ko sa kwarto. Ang kwarto ko sa kwarto. Ang kwarto ko sa kwarto. Round 2, fight! Ang pito ko pito-pito ni pito sapato. Ang pito ko pito-pito ni pito sapato. Ang pito ko, pito ni piti. Naku, tama na nga yan. Kung pabilisin lang din naman ang usapan, hindi pa huhuli ang mga taga Batasan Island dyan. Pagkatapos kasi nilang mangisda, naging libangan na nila ang pagsasagwan gamit ang kayak. Makasabay kaya ako sa bilis at galing nila. Kalmahan nyo lang mga kuya. Standby! Teka lang naman. Wait! Naku, hindi ko pang mabangga si kuya. Pero hindi tayo papatalo, biheros. Sagwan! May iwanan na tayo, Go! Ang resulta, kayo nang bahalang humusga. Halata. Kumakanta pa sila eh. Parang, yata Olivia Rodrigo yata yung kinakanta nila. Hindi ko alam eh. Parang mga vampira to mga to. Lalakas. Para naman hindi kami nagpaligsahan. Parang one team. Kahit na individual yung mga bangka. So, it's nice to row with these gentlemen. Strong gentlemen. Ay ako naiwan. Hindi naman pala patas ng laban. Mga kalaban ko, champion lang naman sa Dragon Boat Race sa probinsya. Kaya naman pala 2013 nang una silang sumali sa mga Dragon Boat Race. Pero nung nasalanta ng bagyong Odette ang Bohol taong 2021, nasira ang kanilang Dragon Boat. Simula noon, hindi na sila nakakasali sa mga kompetisyon. Tanging ang pagsagwan gamit ang kayak na lang ang ginawa nilang paraan para hindi malimutan ng mga teknik sa Dragon Boat. Kahit saan kami nakarating kami ng Cebu, Iloilo. Yung nakalaban namin doon, mga taga-Dragon Boat, mga Philippine team. Diba mga Navy yun eh, di ba? Military. Tatangkad, malalaking katawan. Yung nakalaban namin Yun yung kalaban nyo. Mga pogi? Hindi, mas pogi kayo. Okay. Hindi, gusto ko lang malaman. Okay. Sige nga, Sep. Alam kong ito po yung mga bit-bit nyong ano. Sa elite category to, sir. Okay. Yung nakalaban namin, mayroon yung taga-USA doon eh. First runner-up. Wow. Ito yung sa Iloilo. Yung nakalaban namin sa championship, yung Philippine Navy. Oo. Final. Tapos ang sagwa namin ginamit, sir, yung gawa lang namin ba na. Bukod sa ginagamit na pang-ensayo, pinarerentahan nila sa halagang 100 pesos per hour ang mga kayak sa mga turistang gustong ikutin ang isla. Isa ang Bohol sa best diving spot sa bansa dahil sa mayaman at maganda nitong karagatan. At kung gustong sumubok ng bago bukod sa freediving gamit ang long fins, pwede na rin subukan ang monofin. Malalaman ko na sobrang ang bilis ng pagbaba ko dahil yung pressure. So I have to adjust right away. So makikita mo, wow, bilis, sa baba ka na kagad. So yeah, I guess that's the one great advantage of using a monofin. But your body needs to move like a fish. Ito na lang, napanood ko ang Little Mermaid. Kaya ano pang hinihintay niyo, Beros? Sabay-sabay tayong mag-ala Little Mermaid. Kung akala nyo ay naranasan nyo na lahat sa Bohol, nagkakamali kayo.
dahil hindi nauubusan ng paandar at sorpresa ang probinsya. Patunay ang Bohol na hindi sapat ang isang beses na pagbisita dahil may mga lugar na hahanap-hanapin at babalik-balikan nang walang kasawaan.